Palayain! Ginagawa ni Bongbong ngayon, parang ginawa ni Ramos sa panahon niya. Alis ng alis. Kung nag-inject daw ng investment. May nangyari pa paano ni Ramos? Wala. Binenta pa ang petrol. Binabitize pa ang tubig. Emergency, ekonomista ka, sir. Dapat nga ibalik mo muna ang tubig at saka kuryente pamahala ng gobyerno. Para mga taong yung sweldo nilang minimum. Napatuloy-tuloy na to. Kung akong Pangulo, yun munang gagawing emergency. Ang taong, bakit? Ang demokrasya ba? Kanino gobyerno ito? Parang Amerika. Ano na yung policies? Oh, revolution. Pag nagkataon, revolution ang mangyayari. Dapat, sabi nga ng mga European, bakit tayo kayong Pilipino napakabait nyo? Hindi kayo sumasample ng, sa Romania, nagkaroon ng revolution. Binita yung president dapat. Kailang taon? Nagkaroon ng revolution sa Romania. Binitin ng patiwarik yung president. Natakot ang mga tyrant ng European Union. Hindi sila maabuso. Magandang hapon, Mr. Bongbong. Gising ka na ba? September 21 na naman, kaya mag-history lesson tayo para magising ka na sa katotohanan. Karapatan ng tao sa demokrasya, mga karapatan ng taong bayan yan. Yes, hindi mabubura ni Sara sa history books na 70,000 ang pinuhuli ni Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang reign of terror nung martial law. 35,000 ang documented torture cases. 3,257 known extrajudicial killings at umabot sa 1,300 ang enforced disappearances. At sa ilalim naman ng gobyerno mo, Ferdinand Marcos Jr., 777 na ang political prisoners, 78 ay ikinulong mula nung umupo ka, at 60 ang extrajudicial killings, 8 enforced disappearances, and 30,905 victims of forced evacuations. Bong, 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 pakitong piso, father and son, I will go. Ang paborito pa rin paraan para ikulong ang mga pinakapaboritong aktivista ay ang illegal possession of firearms and explosives na itanining lamang. Dumadami rin ang mga kinakasuhan ng anti-terrorism law na nagsisilbing virtual declaration of martial law para supilin ang aktivismo at pagtutol. At kahit nakapiit na, ang developing trend sa political prisoners ay ang pag-serve ng bagong arrest warrant sa mga karagdagang gawa-gawang kasong kriminal na walang piyansa tulad ng murder kahit di pa sila nakakatuntong sa malalayong lugar ng pinangyarihan. Bong, 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 pakitong titong, ilang aktivista ng pinahuli mo. At habang ang pinakamatandang bilanggong political sa bansa, si 84-year-old Gerardo de la Peña, ay di pa rin makalabas sa bilibid, si Imelda Marcos na sinentensyahan ng 77 years dahil napatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan, ay pinayagang makalaya tulad ni Enrile kasi matanda na daw sila. Hindi ba ito double standard of justice? Double standard. Bong, 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 pakitong kitong, ilang batas ng VIP. Very important, prisoner! O narinig nyo, VIP, very important prisoner, at hindi yan ang mga bilanggong political. Kaya ngayong September 21, kami sa kapatid, ang support group ng political prisoners, ay nakikiisa na igiit ang laban para sa katarungan, katotohanan at accountability na ito rin ang dahilan ng pagkakakulong ng mga minamahal namin sa buhay. Ang bilanggong politikal, ang konsyensya ng lipunan. Ulitin natin, ang bilanggong politikal, ang konsyensya ng lipunan. Alalahanin natin sila ngayong araw ng pagdalamhati at pagprotesta. Bong, 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 pakitong kitong, ito ang panawagan namin. Bilanggong politikal, palayain! Bilanggong politikal, palayain! Bilanggong politikal! Palayain!